Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Rompino JR at shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2781 hanggang 2785. Nang sabihin ni Yang Bin ang mga salitang ito, ang mga mukha ng pamilya Yang ay nagbago ng husto. Ito ay isang kompromiso sa Aaron. Bilang ninuno ng pamilya Yang, si Yang Bin ay isa rin sa 3 pangunahing pamilya sa Yanjing. Ang kanyang katayuan ay walang pagsala. Bukod dito, mahirap para sa arbitraryong Yang Bin na makinig sa mga opinyon ng ibang tao. Ngunit ngayon, nakompromiso na niya ang Aaron. Ang ganoong bata, talagang hayaan si Yang Bin na gumawa ng konsesyon, ito ay isang kamanghamanghang bagay. Hindi alam ni Yang Wanlin kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit napakalinaw niya na ang paliwanag ni Yang Bin, dapat niyang tapusin, at ang Aaron, na maaaring gumawa ng kompromiso ni Yang Bin, ay hindi isang bagay na maaari niyang maliitin. Huwag kang mag-alala, Lao Zhu. Makikipagtulungan ako sa iyo, sinabi ni Yang Wan-ian, sabay tingin sa Aaron, at halatang nagbago ang kanyang mga mata. Ang maalamat na young master na ito ng pamilya ni Aaron ay malinaw na hindi ang uri ng taong naisip niya. Bukod dito, may intuition si Yang Wan-ian na kung gusto niyang makuha ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Yang, maaaring ito ay isang pagkakataon upang makipagkaibigan kay Aaron, na dapat makapagbigay sa kanya ng malaking tulong sa bagay na ito. I want to have a rest. You can discuss the rest. Matapos sabihin ito ni Yang Bin kay Aaron, umalis siya. Sa ilalim ng kanyang payak na ibabaw, mayroong isang kagyat na puso. Gusto niyang malaman kung ano ang sinabi ni Aaron sa matanda, na naging dahilan ng kanyang malaking pagbabago. Sabay-sabay na tumayo ang lahat ng miyembro ng pamilya Yang, na para bang ibabalik ang emperador sa korte. Pagkaalis ni Yang Bin, ibinawling ng mga taong iyon ang kanilang mga mata sa Aaron, na naglakas loob na pumasok sa pamilya Yang ng mag-isa, at sinabi pa na pinatay niya si Liu Dongyang, at sa wakas ay hinayaan si Yang Bin na makompromiso. Talagang nagulat sila, kahit na hindi ka panipaniwala. May tahimik na kinurot ang kanyang hita, naramdaman ang sakit, at pagkatapos ay natukoy na hindi siya nananaginip. Kuya Han, kung may requirements ka, sabihin mo lang sa akin. Nang dumating si Yang Wan-ian sa Aaron, wala na siyang ganoong uri ng mataas na postura. May ngiti siya sa mukha at nagsalita sa parehong tono na para bang kaibigan niya Aaron. Ang pangalan niya ay Zhou Dingshan. Kung may oras ka, pwede mo siyang kausapin. Kapag tapos na, ililibre kita, hapunan. Sabi ni Aaron. Pinili ni Yang Wan-ian ang kilay. Ang pagkain na ito ay hindi gaanong simple, ito ang malinaw na tawag ng kanyang malapit na relasyon kay Aaron. Siyempre, kapatid na Aaron, kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap, tanungin mo lang ako. Tinapik ni Yang Wan-ian ang kanyang dibdib at nangako. Sa pamamagitan nito, sinisikap niyang pasayahin ang Aaron, at ang iba sa pamilyang Yang ay nakatingin din sa mata. Ang mga kwalipikadong makipagkumpetensya kay Yang Wan-ian para sa posisyon ng Master of Family ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Malinaw, ang saloobin ni Yang Bin sa Aaron ay hindi pangkaraniwan, at ang paglapit sa Aaron ay maaaring mapahusay ang kanilang katayuan sa isip ni Yang Bin sa isang disguised form. Iyon ang ginawa ni Yang Wan-ian, kaya ang ibang mga tao ay nagsisimulang mag-isip ng mga paraan para magkaroon ng magandang relasyon sa Aaron, upang hindi mahuli kay Yang Wan-ian.
May gagawin pa ako. Mauuna na ako at magkita tayo kinabukasan. Sabi ni Aaron. Oo, magkita tayo. Ipinadala ni Yang Wan Ian si Aaron sa pintuan ng villa, at ang tinatawag na pagpupulong ni Aaron kinabukasan, naintindihan din niya ang ibig sabihin nito. Kinabukasan ay isang pagtitipon ng Yanjing Chamber of Commerce. Bagamat halos hindi binibigyang pansin ng tatlong pamilya ang ganitong uri ng pagtitipon, at hindi pa sila nakilahok dito sa mga nakaraang taon, halatang pinaalalahanan siya ni Han Sanchen na dumalo. Hindi ko masabi kung may magandang play. Sa pamilya ni Aaron, palaging tinatrato ng mga taong iyon ang Aaron bilang isang basura. Hindi na nila maiisip ang nangyari sa pamilya Yang ngayon. Alam ni Yang Wan Ian kung anong uri ng papel ang gagampanan niya kapag lumabas siya sa entablado, ngunit handa siyang tumulong sa Aaron, at gusto rin niyang makita kung anong uri ng reaksyon ang magkakaroon ng pamilya Han kapag lumitaw ang Aaron sa party. Sa oras na ito, ang pag-aaral ni Yang Bin. Tahimik na tanong ni Yang Bin, Songyun, kilala kita sa loob ng maraming taon at hindi pa ako nakakita ng anumang kinatatakutan mo. Si Songyun ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Para sa isang mainitan ang dugo na lumalaban sa kanyang kamao, walang katumbas ng kanyang takot. Ngunit ngayon lang, pagkatapos makinig sa mga salita ni Aaron, natakot si Songyun, at natakot siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam ni Songyun na napakalakas ng kanyang lakas sa sekular na mundo, ngunit mas alam niya kung ano ang ibig sabihin ng lakas na ito para sa apocalypse. Ganyan si Guanggang maglaro ng malaking kutsilyo sa harap niya. Ang pinagmulan ng batang ito ay lampas sa iyong imahinasyon. Sabi ni Songyun. I compromise with him because of my trust in you. Sana hindi mo ako binaygo. Sinabi ni Yang Bin na kung ang Aaron ay hindi karapat-dapat sa kanyang katakutan, kung gayon ang kanyang kompromiso ngayon ay walang kabuluhan, kaya kung mas malakas ang pagkakakilanlan ng Aaron, mas mabuti ito para kay Yang Bin. Siyempre, sa likod ng kompromisong ito, si Yang Bin ay mayroon ding sariling mga pagsasaalang-alang. Bilang isang matandang Zoro sa isang shopping mall, paano hahayaan ni Yang Bin ang kanyang sarili na magdusa ng pagkalugi? Kung tutuusin, isa siyang negosyante at ibibilang sa sarili niya ang lahat ng benepisyo niya. Kaya kung mas malakas ang Aaron, mas maraming benepisyo ang makukuha niya mula sa Aaron. Apocalypse, ang salita ng langit. Ito ang 5 salita na sinabi niya sa akin. Naniniwala akong may sapat na bigat ang 5 salitang ito. Sabi ni Songyun. Napakunot ng noo si Yang Bin. Wala siyang gaanong alam tungkol sa apocalypse, ngunit alam niya na ito ay isang organisasyon na nakahihigit sa sekular na mundo. Bukod dito, ang organisasyon ay napaka-eksperto na ang pinakamakapangyarihan ay ang antas ng Chanzi, na tinatawag na Chanzi Level Strongman. Ngunit ang Aaron ay isang bata lamang. Paano siya magiging apocalypse, at paano niya maaabot ang antas ng Chanzi, sigurado ka. Siya ay bata pa, at siya ay talagang makakasama sa apocalypse, at siya ay naging isang malakas na tao sa salita ng langit. Tanong ni Yang Bin na may nagtatanong na mukha, iyan ang kakaiba sa akin. Napabuntong hininga si Songyun. Hindi niya maisip kung paano sumali ang Aaron sa apocalypse, at kung paano niya nakuha ang pagkakakilanlan ng isang malakas na tao sa antas ng Chanzi. Lahat ng ito ay hindi kapani-paniwala. Gayunpaman, napakalakas ng lakas ni Aaron bagamat ipinakikita lamang niya ang kanyang lakas kay Yang Wanlin, alam ni Songyun na kahit siya ay hindi maaaring maging kalaban ni Aaron, sa madaling salita, hindi mo matiyak ang kanyang pagkakakilanlan hindi nasisiyahan, oo, hindi ako sigurado sa kanyang pagkatao, ngunit isang bagay na sigurado ako ay gusto niya akong patayin. Natatakot ako na wala na akong pagkakataong lumaban, sabi ni Songyun. Hindi napigilan ni Yang Bin na huminga ng malamig, at ang sisi sa kanyang mukha ay nawala sa isang iglap. Sa paglipas ng mga taon, umasa siya sa proteksyon ni Songyun para maging ligtas, at sinabi ni Songyun ang mga salitang ito, na talagang ikinagulat niya ang nobelang ito ay isinalin ng. Kung talagang may ganoong kakayahan si Han Aaron, kung gayon kahit na hindi siya ang apocalypse's level na malakas na tao sa Chanzi, sulit din na makipagkaibigan si Yang Bin. Ang interes ni Yang Bin ay higit sa lahat sa pakikipagkaibigan, kaya sa kasong ito, maaari niyang ganap na baliwalain ang edad ni Aaron Han, at kahit na makipagkaibigan sa Aaron. Mukhang napaka-interesante ng batang ito, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang makapangyarihang tao ay itinuturing na isang basura. Si Yang Bin ay may hindi maintindihang ekspresyon.
Kung si Aaron ay nasa pamilya ni Yang, tiyak na makukuha niya ang kanyang atensyon. Gayunpaman, ganap na binabaliwala ng pamilya ni Aaron ang pagkakaroon ng ganoong pamilya na makakapagpasigla sa pamilya. Narinig ko ang ilang mga kwento sa loob tungkol dito. Sabi ni Song Yun na may pilit ng ngiti, ang dahilan kung bakit siya ngingiti ng pilit ay ang dahilan ay napaka-absurd sa kanya. Bilang isang malakas na mandirigma, si Song Yun at Yan Jun ay may napakagandang relasyon, kaya kapag sila ay nagsasama-sama paminsan-minsan, sila ay may kausap. Nalaman ni Song Yun ang tungkol sa Aaron Han mula kay Yan Jun. Noong nakaraan, inisip ni Song Yun na hindi ito malaking bagay. Pagkatapos ng lahat, ginawa ito ni Nangang Chenkyo para lamang linangin ang susunod na pinuno ng pamilyang Han. Hindi mahalaga kung sino ang kumuha ng posisyon. Ngunit ngayon, nararamdaman ni Song Yun na ang kanyang ideya ay napakasimple, dahil ang Aaron Han ay mas mahusay kaysa kay Han Jun. Si Nangang Chenkyo ay talagang handgal na gawin ito. Ano ang kwento sa loob? Curious na tanong ni Yang Bin. Si Aaron ay kapatid ng kanyang mga kababayan. Mayroon din siyang kapatid na nagngangalang Han Jun. Nangang Chenkyo ay may panghuhuli sa isang dalubhasa. Si Han Jun ay may hitsura ng isang emperador. Si Han Jun lamang ang maaaring maging isang talento at mamuno sa pamilyang Han upang ang susunod na kaluwalhatian ay walang duda tungkol dito si Nangang Chenkyo. Sa makatuwid, ang pagtrato sa dalawang magkapatid na ito sa pamilyang Han ay hawak ni Nangang Chenkyo sa kanyang kamay, habang si Aaron, ngunit ito ay isang tinak sa kanyang mga mata bakit ang Aaron ay itinuturing na basura, sabi ni Song Yun. Natigilan sandali si Yang Bin, at pagkatapos ay tumawa. Sapat na katawa-tawa na dapat paniwalaan ni Nangang Chenkyo ang masasamang salita na ito, ngunit ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Kung hindi ituturing na basura ang Aaron sa bahay ni Aaron, paano niya ito sasamantalahin? Mukhang opportunity na ito para sa pamilya ko na Yang. Siguro bago ako mamatay, nakikita ko na mas superior ang pamilya ng Yang kaysa sa dalawa pang pamilya. Nakangiting sabi ni Yang Bin. Ang tatlong pamilya sa Yanjing ay tila napaka-harmonious sa ibabaw, ngunit sila ay lihim na nag-aaway sa loob ng maraming taon. Nais ng lahat na maging isang ulo na mas mataas kaysa sa iba pang dalawang pamilya at maging tunay na unang pamilya sa Yanjing. Ang pagkahumaling ni Yang Bin sa bagay na ito ay napakalalim sa kanyang mga unang taon, ngunit sinubukan niya ng marami, ngunit hindi ito gumana. Tinalikuran na niya ang ideyang ito, ngunit muli siyang nakakita ng pag-asa dahil sa paglitaw ng Aaron. Kung gusto nating baguhin ang sitwasyon ng umiiral na tatlong pamilya, ang Aaron ang absolute core figure. Hindi basta-basta makokontrol ang Aaron. Dapat tayong mag-ingat sa usaping ito. Kung hindi, ito ay magbabalik lamang. Nagpapaalala ng paraan si Song Yun. Natural na tumanggo si Yang Binli sa kanyang ulo. Para sa isang matandang Zoro na tulad niya, natural niyang naiintindihan ang simpleng katotohanan ito. Hindi niya susubukan na kontrolin ang Aaron, ngunit ipapakita lamang ito sa anyo ng pakikipagtulungan. Si Aaron, na umalis sa villa ni Yang, ay uuwi upang magpahinga. Siyempre, ang tahanan dito ay hindi patio ni Han, ngunit ang lugar kung saan sila ni Wu Xin ay magkapit-bahay. Biglang may humantong pamilyar na sasakyan sa harapan niya. Nang makita ni Aaron pababa ng sasakyan, agad siyang tumalikod at nagpalit ng direksyon. Puno ng galit ang mukha ni Han Cheng. Ang lalaking ito ay gumawa ng napakaraming gulo sa bahay na hanggang ngayon ay nagbubulag-bulagan pa rin siya. Aaron, ganyan ba ang tingin mo sa tatay mo? Galit na sinabi ni Han Cheng kay Aaron. Hindi hahayaan ng isang tunay na ama ang kanyang anak na manirahan sa isang bahay ng aso at magdusa ng hindi makataong pagtrato. Malamig na sabi ni Aaron. Sa puntong ito, alam din ni Han Cheng na ikinalulungkot niya ang Aaron, ngunit walang paraan si Nangang Chenkyo para gawin ito. Balita ko tinalo mo pa si Yan Jun. Kailan ka pa naging mayabang? Malamig na tanong ni Han Cheng. Bilisan mo, kung hindi, matatalo pa kita. Sabi ni Aaron. Lalong naging pangit ang mukha ni Han Cheng. Ito ang kanyang anak. Gusto niya siyang talunin. Bumalik ka sa akin, baka mamaya mamatay ka sa gutom sa kalye. Bumalik ka at humingi ng tawad sa lola mo, parang walang nangyari. Magsasabi ako ng magagandang bagay para sa iyo, sabi ni Han Cheng. Paghingi ng tawad, lumingon ang mga mata ni Aaron kay Han Cheng at sinabing, gusto mo bang humingi ako ng tawad sa kanya? Bakit siya? Ngayon kailangan mo ng proteksyon ng pamilya ni Aaron. Kung wala ang pamilyang Han,
hindi ka makakain ng sapat. Gusto mo talagang mag-export ng masamang espiritu para sa iyong sarili. Kapag mahirap ang iyong mga pakpak, maaari kang pumunta sa kanya upang patunayan ang iyong sarili. Ngunit ngayon, mayroon ka bang kakayahan na ito? Sinabi ni Han Cheng na alam niya na ang mga salitang ito ay maaaring magdulot ng matinding dagok sa Aaron, ngunit kailangan niyang sabihin na anuman ang kanyang saloobin sa Aaron, si Aaron ang kanyang anak pagkatapos lahat, at hindi niya gustong makita ang Aaron Han na mamatay sa kalye mula sa mga balita sa umaga isang araw. Shelter of Han family ay tumawa sa Han Cheng, ang dalawang salitang ito ay lubhang katawa-tawa, ikulong na lang siya sa likod bahay bilang isang aso, at kahit ang mga katulong ay ayaw hawakan ang lugar na ito. Kahit na sa harap ng Aaron Han, marami sa kanyang mga nasasakupan ang humahawak ng mataas. Isa siyang biro sa pamilyang Han. At ngayon ang Aaron, na may masaganang pakpak, ay may sapat na lakas upang patunayan na mali ang pagsasanay ni Nangong Chenkyu. Mayroon ka bang paraan para makalabas sa pamilya ni Aaron? Sabi ni Han Cheng, magkita tayo kinabukasan. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ako pagkatapos kong iwan ang pamilya ni Aaron. Sa hinaharap, maaalala ako ng mga tao Aaron, at ang pamilya ni Aaron magiging aking inabandonang pamilya. Tandaan, iniwan ko ang pamilya ni Aaron, hindi ang pamilya ni Aaron. Tapos na sabihin ang mga salitang ito, hindi na rin bumalik sa paglalakad si Aaron ulo. Natigilan ang mukha ni Han Cheng. Iniwan niya ang pamilya ni Aaron. Wala siyang ganoong kalakas na kumpiyansa. Kinabukasan, bakit kinabukasan? Ano ang mangyayari kinabukasan? Puno ng paste ang utak ni Han Cheng. Hindi niya maintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Aaron. Nang makitang malayo ang Aaron Han, walang magawa si Han Cheng sa boss. Pag-uwi, sinabi ni Han Cheng kay Shi Jing ang tungkol sa pakikipagkita kay Aaron. Matapos itong marinig, sinimulan ni Shi Jing na sisihin si Han Cheng sa hindi pag-uwi ng Aaron. Si Han Jun, na lihim na nakarinig ng tunog ng partition wall, ay agad na nagsabi kay Nangong Chenkyu tungkol dito. Diretso na pumasok si Nangong Chenkyu sa kwarto ng mag-asawa, nakita mo ba ang Aaron? Tanong ni Nangong Chenkyu kay Han Chengji. Saglit na natigilan si Han Cheng. Nang makitang nagtatago si Han Jun sa likod ni Nangong Chenkyu, agad niyang naunawaan na pumunta si Han Jun para sabihin ang totoo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!